Naranasan nyo na ba guys yung natulog kayo ng mahaba tapos pagising nyo ay parang hindi kayo naka-experience ng pahinga. Yung pagising nyo, pagod na pagod kayo, hapong-hapo kayo, parang drain na drain yung energy ninyo, no? Halimbawa, 8 hours kayo natulog, tapos pagising ninyo ay parang hindi kayo natulog, di ba? Ang hindi natin alam na habang tayo ay natutulog ay under spiritual attack pala tayo, no? Kasi alam natin na ang mga witches na ito, itong Kingdom of Darkness ay active sila sa gabi. Kasi nga, yung alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3, yan yung tinatawag na witching hour. Sa ganong mga oras, active ang mga kaaway natin, ang Kingdom of Darkness, no? Gumagala yan sila, no? Nagta-travel yan sila para puntahan yung mga bibiktimahin nila, no? At tayo naman ng mga believers, yan naman ang pinaka-vulnerable na time natin, na kung saan kapag tayo inatake ng mga kaaway, lalo na kung wala tayong proteksyon, ay madali lang tayong kapitan, madali lang tayong tablan ng atake nila, no? Kasi kapag tayo ay tulog, alam naman natin na yung katawan natin ay walang malay, di ba? Tapos yung isip natin ay hindi gumagana kasi nagpapahinga ang isip natin. Pero ang hindi natin alam, ang espiritu natin ay active na active habang tayo ay natutulog. Hindi natin alam na ang espiritu natin nakikipaglaban magdamag sa panaginip, no? Kaya alamin natin dito sa video na ito guys, no, kung bakit nga ba, ano nga ba ang dahilan, kung bakit nakakaramdam tayo ng sobrang pagkapagod, nakakaramdam tayo na nanghihina tayo or nawawalan tayo ng lakas pagkagising natin, no? So alamin natin sa video na ito kung ano nga ba ang dahilan. Sa Kingdom of Darkness, itinuturo yan sa kanila, no, na kapag na-drain nila yung energy ng mga believers habang sila ay natutulog, pagising nila sa umaga, mawalan sila ng energy, ay wala na silang lakas para gawin kung ano man yung mga gawain nila sa araw na yun. Halimbawa, pagising mo, pagod na pagod ka, wala ka ng lakas. So, ano pang lakas mo para magdasal? Ano pang lakas mo para magbasa ng Bible? Ano pang lakas mo para gawin yung mga gawain mo sa araw-araw, no? Kaya nila sinasadya talaga yan na atakihin ka habang natutulog ka. Sinasadya talaga nilang i-drain yung energy mo para wala kang magawa sa maghapon, no? So sa papaanong paraan nga ba nila ginagawa itong pag-drain ng energy natin, no? Una na talaga dyan, sa pamamagitan ng dream manipulation. Manipulahin nila yung panaginip natin, no? Pipilitin ka nila na managinip ka ng masama, pipilitin ka nila na bangungutin ka. Halimbawa, na naginip ka na hinahabol ka sa panaginip, takbo ka ng takbo, or na naginip ka na nakikipag-away ka sa panaginip, di ba? Or na naginip ka na may nag-aaway, ikaw ay nakamasid lang, ikaw ay nanonood ka sa senaryo na may nag-aaway, may nagsusuntukan, may nagbabarilan, yung mga ganong senaryo, no? Ang hindi mo alam, yung espiritu mo nakikipaglaban sa panaginip, di ba? Yung espiritu mo active na active, yung espiritu mo pala nakikipaghabulan doon sa panaginip, nakikipaglaban doon sa panaginip. Yung espiritu mo nakaka-experience ng hindi magandang mga senaryo doon sa panaginip, kaya paggising mo, grabe yung pagod na naramdaman mo, parang hindi ka na makakilos, parang wala ng energy na natira sa iyo kasi nga naubos na yung energy mo, kakatakbo mo doon sa panaginip. Yan ang unang ginagawa ng witches para i-drain yung energy natin, no? Ang pangalawa naman ay through astral projection monitoring. Alam naman natin na ang mga witches ay may kakayahan sila na iwanan yung katawan nila sa loob ng bahay nila, tapos yung espiritu lang nila ang magta-travel. So yung espiritu nila gumagala, no? Halimbawa, may targeted person sila. Pupuntahan nila yan spiritually. So espiritu lang nila ang papasok sa loob ng tahanan ninyo. Halimbawa, doon sa kwarto mo natutulog ka. So itong spirit ng witch na to na nakamonitor sa iyo, pagmasdan ka niya habang ikaw ay natutulog, no? Bubulungan ka niya. Bubulungan niya yung isip mo, kung ano-anong mga ibubulong niya, kung ano-anong mga masasamang isipin yung ibubulong niya sa isip mo. Tapos, lilikha yan siya ng mapang-api na kapaligiran, di ba? Kaya pagising mo ay hindi ka mapakali. Ang sama ng pakiramdam mo kasi makakaramdam ka na sobrang init, na parang ang lagkit-lagkit ng pakiramdam mo, parang kating-kati ka. Lumikha sila ng mapang-api na kapaligiran mo para paggising mo ay hindi ka mapakali, hindi ka magiging komportable. Wala kang naalala na nanaginip ka, pero paggising mo ay iba yung pakiramdam mo. Hapong-hapo ka, hindi ka komportable, hindi ka mapakali, at saka ang bigat ng pakiramdam mo sa katawan mo. Kasi nga nag-create sila ng oppressive na atmosphere. Ganon ang ginagawa ng mga witches na ito, no? So pangatlo naman na strategy ng mga witches kung paano nila i-drain yung energy natin habang tayo ay natutulog ay sa pamamagitan ng pagsusumo nila sa espiritu mo, no? Pwede nilang tawagin yung espiritu mo sa evil altar or sa mga pagtitipon nila sa mga
meetings nila, no? Pwedeng lumitaw ang espiritu mo doon. Isusumo nila yung espiritu mo, no? Makaramdam ka na parang ang layo ng pinanggalingan mo, ang layo ng nilakbay mo, pero wala kang maalala. Kung hindi, ang mararamdaman mo lang ay sobrang pagkahapo, sobrang pagkapagod. Ganun ang mangyayari sa inyo kapag ang espiritu ninyo ay sinumo ng mga witches na ito. So, pang-apat naman na strategy ng mga witch na ito kung paano nila i-drain yung energy natin sa pamamagitan ng energy drainage. Ito na yung ipoproject nila yung sarili nila spiritually doon sa higaan mo. Tapos, tatayo sila diyan sa higaan mo habang nagmamasid sa'yo. Tapos, hinihigop nila yung energy mo. Hinihigop nila na parang kumukuha sila ng tubig sa isang balon. Ganun nila hihigupin yung energy nyo. Pagkagising ninyo, ay parang wala nang natira sa inyo. Pagod na pagod kayo na hindi kayo halos makakilos. Tapos, parang wala na kayong lakas para umpisahan yung gawain nyo sa maghapon. No? Itong ganitong atake ay wala kayong may experience na panaginip. Puro pagod lang. Pagkahapo lang kasi dinrain nga ang energy ninyo. Hinigop ang energy ninyo nitong mga witch na ito. No? Panglima naman na strategy nitong mga kaaway natin kung paano i-drain ang energy natin ay sa pamamagitan ng demon visitation. Hindi natin alam yung mga demon na yan, nakakapasok yan sa tahanan natin, lalo na kung may access sila, di ba? May access sila, halimbawa, may kasalanan ka na hindi hiningi ng tawad, unrepented sins, or mayroong mga curse items, yung mga items na isinumpa na naipasok mo sa bahay mo, ay malayang makapasok itong demon na ito sa bahay mo. Tapos ang gagawin ng demon ay pahirapan ka. Ang gagawin ng demon na ito, papahirapan ka sa pagtulog mo. Aapihin ka nitong demon na ito. Dito na tayo makaka-experience ng sleep paralysis. Dito na tayo makaka-experience ng nightmares. Kaya pala, nakakaranas tayo ng sleep paralysis. Atake pala sa atin ng demon na ito. Kaya paggising natin, ang bigat ng dibdib natin. Diba, naka-experience na ba kayo ng gano'n na pagkagising ninyo, sobrang bigat ng dibdib ninyo? Paggising ninyo ay sobrang hapong-hapo kayo, tapos takot na takot kayo. Ganito ang ma-experience ninyo kapag binisita kayo ng demon sa pagtulog ninyo, no? Kaya napaka-importante talaga na yung pagtulog natin ay proteksyonan natin, kasi ako talaga hindi ako natutulog nang hindi ko pinoproteksyonan yung pagtulog ko at saka yung panaginip ko. Lagi kong sinasabi, I cover my dreams with the blood of Jesus and I declare there is no astral projection can enter in my dreams, for my dreams are under the covenant of the blood of Jesus. My dreams belongs to God. Only the divine dreams are allowed to enter in my dreams. I declare it in the mighty name of Jesus. Ganon ako palagi, no? At saka sinasamahan ko ng mga scriptures yan para mas lalong powerful yung prayer ko. Magmula nung ginagawa ko yung ganitong gawain ko, hindi na ako nakaka-experience ng evil dreams, no? Hindi na ako nakaka-experience na binabangungot ako. Hindi na ako nakaka-experience ng sleep paralysis. No? Wala na ako na-experience ng gano'n. Magmula noong inumpisahan ko yung ganitong prayer, no? Kaya dapat lang talaga ay proteksyonan natin yung pagtulog natin, proteksyonan natin yung panaginip natin bago tayo matulog, para matulog man tayo, kampante tayo na walang mangyayaring masama sa pagtulog natin dahil naproteksyonan na natin yung panaginip natin through prayer, no? So, paano nga ba natin malaman na yung nararamdaman nating pagkahapo or pagkapagod ay spiritual siya, hindi siya medical, no? Halimbawa, ay sunod-sunod na yung pagkahapo ninyo na talagang parang wala kayong lakas or palagi kayong napapagod, tapos magpa-check up kayo sa doktor. O kung ang doktor na nag-check up sa inyo ay may findings siya, halimbawa ang findings niya ay may diabetes ka, may anemia ka, may cancer ka, or di kaya ay may heart disease ka, may fatigue syndromes ka, may thyroid disorders ka, ay normal na itong nararamdaman mong pagkahapo or pagkapagod ay dala ng sakit mo. Pero kapag nagpa-check up ka, tas wala namang findings ang doktor sa'yo, ibig sabihin, ang naramdaman mo na pagkahapo or pagkapagod ay spiritual attack yan. Kaya dapat talaga, pagkagising mo, matuto kang mag-cancel. Kasi ako, kahit na ilang oras pa yan or kahit na ilang minuto pa ako abutin sa pag-pray ko, hindi ako tumitigil sa pag-pray hanggat hindi ko na i-cancel lahat. Lagi kong sinasabi, Heavenly Father, I cancel all the evil assignment of the enemy against my life. I cancel all evil dreams that I have experienced during my sleep. Whatever dreams I have experienced during my sleep, I cancel it right now. I reject it.
I will not accept it as my reality, and I declare that every evil dreams that I have experienced during my sleep is already null and void and has no effect at all in my life. Ganun ako kapag nagdasal, no? Tapos sinasabi ko, I cancel the assignment of the enemy against my health. I cancel their assignment against my energy. Tapos lagi kong sinasabi, Lord, renew my strength. Strengthen me. Tapos samahan natin ng mga Bible verses. Renew my strength, O Lord, for it is written in your scripture that those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Laging ganon ang prayer ko. Pag nag-pray ka, samahan mo ng Bible verses, mas lalong magiging powerful ang prayer ninyo, no? Kaya huwag ninyong kalimutan na paggising ninyo, i-cancel ninyo kung ano man yung assignment ng mga kaaway ninyo sa buhay ninyo, no? Kasi tayo ay pinaalalahanan tayo sa Bible. Anong sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9? Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in your faith, because you know that the family of believers throughout this world is undergoing the same kinds of sufferings. Diba? Pinaalala sa atin na maging alerto tayo kasi nga ang dinadanas natin sa mundong ito, pari-parihas ng mga believers, 'di ba? Spiritual attack, yan yung nagpapahirap sa atin, kaya dapat maging alerto tayo, lagi nating proteksyonan ang pagtulog natin para hindi tayo masalakay ng mga kaaway. Tapos pinaalala pa sa atin sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I come that they may have life and have it abundantly. Diba? Pinaalala nga sa atin sa verse na ito na mga kaaway natin, dumating lang sila para pag nakawan tayo. Diba? Dumating sila para nakawin yung energy natin. Diba? Yung ginagawa sa atin ng witch at saka demons na ito, dinidrain yung energy natin, ninanakaw nila yung energy natin para kapag wala tayong energy, paggising natin, paano pa tayo makapagdasal ng taimtim sa Diyos? Wala na tayong lakas na gawin yun. Paano pa tayo makapag-preach ng mga salita ng Diyos? Paano pa tayo makapagbasa ng Bible? Wala na tayong energy para gawin yun. Sinasadya talaga nila yun na i-drain yung energy natin para wala tayong magawa maghapon. Kasi nga, hapong-hapo ka, pagod na pagod ka, unang-una, hindi ka makakonsentrate kung ano yung gagawin mo, hindi ka makapag-focus, kasi wala kang energy na gawin yun. Kaya dapat talaga maging alerto tayo, maingat tayo bago tayo matulog. Huwag nating hahayaan, matulog na lang tayo ng ganun-ganun na lang. Proteksyonan natin yung mga panaginip natin. Kahit antok ka na, ako nga minsan kapag nagluluto ako ng mga kakanin ko, madaling araw ako umaabot. Kahit madaling araw na ako matutulog, 2 oras na lang o 3 oras na lang itutulog ko, hindi talaga ako natutulog nang hindi ako magdadasal. No? Ganun talaga yung ginagawa ko kasi naintindihan ko na ako ay under spiritual attack. Hindi ko hahayaan yung mga kaaway na masalakay nila ako. No? Kaya dapat ganun din ang gagawin ninyo. No? So yun lang naman yung aking may share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!